Ayan, so ito yung pila na guys. As of July, makikita nyo. Pagka DIY kayo, tuloy-tuloy kayo. Hi guys, and welcome back to another travel vlog. So, nandito kami ngayon sa airport. As you can see, Terminal 3. And today is July 24. Actually, ngayon yung may bagyo. Si Dante tsaka si Emong. Pero we are still pushing through with our Boracay trip kasi wala namang cancellation. And yung hotel kasi, hindi na siya pwedeng i-cancel or i-change to a different date unless canceled talaga yung flight. And since hindi canceled yung flight namin, nandito kami ngayon sa airport. Actually, parang 3 years in a row na to na nag-Boracay kami during habagat season. So, medyo maraming tao ngayon. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, this is the airport. Ito yung pang-morning na flight papuntang Boracay, 9:07. I think after nito, dito kami. Pero wala pa kaming gate. And that's the airport. So, dito na lang kami nag-breakfast. And later, update ko kayo pag boarding na kami. Once again, may we request everyone to kindly safeguard all loose items inside your baggage before stowing it in the overhead bin. May we request all guests to stow your hand luggage properly under the seat. Come on! Finally landed here in Boracay! Grabe, parang 40 minutes lang yung biniyahe namin papunta dito sa Katiklan. Alam mong hindi na tinanggal yung seatbelt sign sa sobrang bilis ng biyahe namin. And medyo ma-turbulence din. So, yung pababa nga dito pa-land, grabe yung hilo ko. Yung anak ko, nagsuka kasi pa-sway-sway talaga kami. So, ganun yung medyo ma-expect nyo pagka may bagyo or habagat season kayo pumunta dito. But now we are going na to the airport. So, ayan na yung airport arrivals. Again, pag napupunta kami ng Boracay, hindi na po kami nag-check-in dahil mas madali na dala-dala na namin yung gamit namin. And as you can see, sobrang hangin. Ganyan ang panahon ngayon dito. But, clear naman yung skies. Diba? Ayan o. So, pa-exit na kami and now, we have to go dun, kuya, sa may trike. Ayan, dito, mga tours, ganyan. Okay, so for this trip, tayo ay mag-DIY. Merong mga booth dito, pwede kayong ganyan, van, or tricycle, which I think is faster kasi ang dami ng tao dito. So, yung last ko, nag-book ako via Klook. Ngayon naman, magdi-DIY ulit tayo. So, dito kayo tatawid. Nakita nyo, di ba? Ayun yung airport. Tatawid kayo dito. And then, ito na yung tricycle area. I think 75 pesos per head dito, di ba? Walang tao dito. And later, di-discuss ko sa inyo yung differences. Klook, DIY, and yung iPass na bago ng Boracay. So, yan. Dito kayo pupunta. Tricycle counter. Yan. 75 yan per head. Ayan, dito. Lima. Yan. So, may senior. Magkano senior? Student. May student. Alam ko may student din eh. Pero, Student. Mateo. Mateo. Ayun. 360 yung total namin dito sa tricycle. Wait lang, antayin natin yung ticket. Ayan, so dito yung pila ng tricycle. Saan tayo sasakay? Saan po yung una? Ayun, dito yung isa. Dalawa tayo. Ayan. So dito kami. First, 360 yung binayaran namin sa tricycle. So ang may discount lang dito is senior. Yung student wala. But I think dun sa may port, yun yung may student discount. So, let's see. So, 75 yung regular and 60 pesos pagka senior. Hi, Ma!
after nyan, pagbaba nyo sa trike doon, pupunta lang kayo dito sa tourist information. Maraming nagtatanong dun sa labas, dun sa may booth, meron dun. Pero proceed kayo sa loob, guys. Kasi dito talaga yung official na mga nag-aayos. You know, yung mga registration, later makikita nyo. Ayan. So, dito kayo pupunta. Huwag kayong pupunta dun sa labas. Kasi baka mas may mga fee yun. And yung DIY nun, baka mas mahal. Ayun yung iPass. Nakikita nyo yung iPass. Ayan. Pero tayo, ano tayo? Mag-ano tayo? Itong mga lane na to, nakita nyo? May mga registration. Yan. Yan. So, ayan. Meron daw student and need nyo bigay yung ID. So, ang may discount is senior and students. Okay, ayun. Pag less than 5 years old, wala namang bayad. And then, ito yung sinasabi ko, guys. Pagka nag-avail kayo nung parang mga cloak, ganyan, dito mag-aantay pa kayo. Nakita nyo yung waiting area. So, aantayin nyo pa, makumpleto kayo, para sabay-sabay kayo. Pagka DIY, tuloy-tuloy kayo kasi sarili nyo yung iintindihin nyo. Ayan. So, ito yung Tabon Port. Mas bago siya versus Jetty Port. So, after dito, bibigay yung paper and magbabayad dito sa ticketing counter. Upo na lang kayo, malo. And magbabayad dito sa ticketing counter. So, ito yung fees. Ayun, meron doon. Ayan. So, ito yung fees, guys. As of July, makikita nyo. So, ito yung may discount. Nakita nyo, pagka student and senior. Ayan o. Discounted tourist. PWD senior student. So, 120, 80, 200. Pero pagka regular, 250. See? Yan. And then, pagkatapos na kayo sa mga environmental and terminal fee, kukuha naman kayo ng boat ticket. Ayun o, nakita nyo. Ang boat ticket naman ay 50 per head. Boat pa, kuya. Boat. Okay, so pagka bigay nung terminal and ticket, may boat ticket. Ayan. Estudyante. Magkano? So, 230 ang aming boat ticket. Okay, so student, merong discount, 40 pesos. And senior, 40 din. Regular, 50. So now, lalakad na tayo papuntang boat. Dito. Kayo. Ayun. Doon yung boat ticket. Dire-diretso lang. May pipirmahan doon, alam ko. Ayan. So, ang daming tao. And pagka may mga tours, nag-aantay kayo. Pero dito na tayo magbibigay ng ating ticket para sa boat. Ayan. Bigay yung ticket ng boat dito. Oo, may pipilapan din. Ilagay naman na sir, name, age, gender, sila. Senior. Ilagay sir. 5. Lima yung... Again, ito yung sinasabi ko. Nakita niyo yung boat ticket. Kailangan pa siyang filapan. And yun yung sinasabi ko na yung process na yun, parang useless siya. Kasi what if hindi mo naman isulat ng tama yung pangalan mo? Hindi din naman nila chinecheck. Para mahanap nila yung details. Would you think makikita talaga nila yung details, diba? Pagka may nangyari. So, I don't think sayang siya sa oras. But, since yun yung process, yun yung susundin natin. Kuya, saan to? Kuya, saan? Ayan yung nagpapasakay. Ayan. Come on. So, yun. Sumusulat ka pa ng papel. Lalagay mo pa yung pangalan mo, pati age. Pero pagka may something naman, hindi na nila matitignan. So, medyo sayang yung proseso na yun. I think ilang beses ko nang nasabi yun pagka magdi-DIY ka. May ganun pa. So, ayan na. Ito yung boat namin. Come on, tayo. Hold na yan. Hold na yan na. So, we're going to ride the boat. And then, pagka fill up nyo nung parang form, bibigyan kayo ng number na ganito. Kasi ito yung seat nyo dun sa loob ng bangka. Where's your number, anak? Are you holding your number? Ah, ikaw na mag-hold, dada.
So, ito yung boat namin. And so far, ayan yung tubig. Hindi naman ganun ka-alon. And yung panahon, maganda naman. See? Look at the clouds. So clear. Oh, bababa muna ako guys. Baka maano ako, ha? Pagbaba nyo ng port, dito na, tricycle, special. So, sakay na, dito. Hindi, ito na, sale lang yan. Dito tayo. 200 po, no? Yes, ma'am. Sa Mandarin po. Okay, Bay. Mandarin Bay. Oh, come on, go inside, anak. Boom! Oo, hindi naman malalaglag yan. 100% ng sales. Oh, go. So, ang tricycle ay 200. Pagka special, I think pagka solo-solo, mag-aantay nasa 15 pesos or 25. Magkano nga po pagka halimbawa hindi special, kuya? May 5. 25 pala ang isa. Pero, ito kayo pick up. Apo. Maglakad pa kayo. Sa loob yung... hindi bababa. Okay. Main load lang kasi ang mga... Yan. 25. Ayun. Shout out to ya. Okay, so pagka 25, yung public na mag-aantayan kayo, hindi kayo dadalhin dun mismo sa hotel nyo. Dun lang kayo sa may main road. Maglalakad kayo papasok. Pag special, 200 and diretso na sa inyong hotel. So yun yung sinasabi ko guys, pagka DIY kayo, tuloy-tuloy kayo. As in, pagbaba nyo ng aeroplano, punta na sa tricycle, sakay ng boat, sakay ng tricycle, dito, papunta na sa hotel. Pagka kasi yung mga tours, kagaya nung na-experience namin last time na nag-clock kami, medyo matagal, may waiting time kasi aantayin mo yung mga ibang nag-book kung meron kayong mga kasabay. So, nasasayang yung oras. Parang nung last time, 1 oras din yung total ng na pag-aantay namin sa boat, sa van, sa van ulit. So, yun. Anyway, update ko kayo pagka kami ay nasa hotel na. Ito pala yung ating dinadaanan. By the way, yung hotel pala namin is nasa Station 2. So, ayan. Yeah, where we stayed last time on Dada's birthday. So, ito yung Azalea and now papasok. So, papasok yung tricycle nyo pagka special ang inyong tricycle. Ihatid kayo mismo sa inyong hotel. So, this is the way. And then, ito naman is Henan Garden Resort. Ayan. So, ito yung mga hilera ng hotel na nandito. Azalea, Henan Garden. And this is where we're staying, Mandarin Bay. Pero meron pang isa dun eh. Mas dun sa front yung kanyang parang pinaka-lobby. And then, this one naman is Eurotel. So, yan yung Eurotel. And then, last year, dito kami nagstay. Boracay Haven. Ayan. This one is Henan Garden pa rin. Ito naman, Henan Regency. Yung nandun sa isa, Henan Garden. Ito, Henan Regency. Ito yung mas beachfront. And now, ito yung isa pang entrance ng Mandarin Bay. Ayan, Mandarin Bay Resort. So, yan. Dito. Yes. Ayan. Let's go. So, we have finally settled in and now, I know nakalagay sa thumbnail ko and sa title ko na I will be comparing yung mga transfers dito na option sa Boracay. So, we have 3, diba? We have the DIY, we have yung sa mga Klook, ganyan, and we have yung bago ng Boracay, which is the iPass.
So, simulan muna natin dun sa DIY kasi yun yung ginawa namin kanina, diba? So, for the DIY, ang unang-una yung magagastos is yung tricycle mula airport papunta sa port. So, that one, ang nagastos namin ay 360 pesos. So, magkano yung breakdown? 75 pesos per adult and then 60 pesos for senior citizen. Now, ang student sa tricycle walang discount. Kasi, pagdating nyo dun sa mga terminal, sa boat, merong discount and ito yon. Okay, so pagdating nyo naman dun sa port, ang babayaran nyo is yung terminal fee and environmental fee. Now, for the rates, so kung kayo ay regular adult, meaning hindi kayo PWD, hindi kayo senior, hindi kayo student, ang babayaran nyo for terminal fee is 150 pesos and the environmental fee naman is 100 pesos. Kung kayo ay senior citizen at student, kagaya nung sa amin, may dalawa kaming kasamang ganun, isang senior, isang student, discounted yung rate nila na ang terminal fee ay 120 pesos at ang environmental fee ay 80 pesos. So, ang total namin for the 3 regular adults is 750 because that is 250 times 3. Tapos, yung sa dalawang discounted, that's 200 times 2 which is 400 pesos. So, ang total ng binayaran namin sa port para dun sa terminal at environmental fee ay 1,150 pesos. Now, pagkatapos yung magbayad nun, pagpalabas na kayo, di ba kukunin yung ticket and magbabayad naman kayo ng boat fee. So, magkano ang boat? For regular adult, it's 50 pesos. And for yung mga senior student, PWD, it's discounted at 40 pesos. So, ang total na binayaran namin is 230. Kasi yung for 3 regular adults, it's 150. Kasi 50 times 3. Tapos yung sa dalawang discounted, it's 40 times 2. So, equals 80. Ang total, 230. And yung pinaka-last, mula dun sa port, magbabangka kayo, papunta na sa mismong Boracay. So, magbabayad, yun yung babayaran nyo. And then, pagbaba nyo dun sa Boracay na, magta-tricycle kayo, papunta na sa hotel nyo, dun sa main area ng Boracay, yung mga station 1, station 2, station 3, at kung ano-ano pang station. Ang binayaran namin ay 200 pesos for the whole tricycle na. Kung napanood niyo yung video kanina, di ba? Sabi nung tricycle driver, 25 pesos kung halimbawa mag-isa lang kayo, sasabay kayo dun sa mga trip na may mga kasama kayong iba. Pero kung grupo kayo, 200 pesos ang babayaran nyo for the whole tricycle at ipapasok na kayo hanggang sa hotel nyo mismo. Kasi yung mga 25 pesos, hanggang dun lang yun sa kanto ng hotel nyo. Eh kung ang hotel nyo beachfront, maglalakad pa kayo dun sa street ng hotel nyo. So, ang total ng nagastos namin for DIY is 1,940 pesos. Yan ang total namin for 5 packs, 3 adults, isang senior at isang student. Guys, pagka pala 5 years old and below, walang bayad yan. Ang anak ko 6 years old, kaya may bayad na siya. And malaki na din siya, kaya hindi namin pwedeng sabihin na 5 lang siya. Alam niyo yan, yung mga gawain ng iba, di ba? Para makatipid sa isang packs. So now, magkano naman yung sa Klook? Yung rate kasi na tinignan ko ngayon is naka-discount. Ang regular talaga is 640 pesos per packs pagka adult, and then pagka child, it's 550. Wala silang special na yung pagka mga senior, walang ganun. So ngayong gabi, naka-discount kasi siya. Pag-check ko, yung adult is 589, and then yung child na 6 to 8 years old is 506 pesos. So, ito yung magiging basihan natin ngayon ng rate. Ang total naming 5 for that one, with the Klook discount, sinama ko na rin yung Klook discount kasi di ba meron yung mga promo code yung sa mga influencer na nagpapa-voucher. Ang magiging total naming 5 is 2,776.1. Imagine, 2,776 minus 19, that's 800 peso difference. Ngayon, kung i-divide mo yun sa 5, ilan ba yun? 800 divided by 5, so 1, 330, 160.
parang 160 pesos yung service fee para sa convenience na mabibigay sa'yo ng Klook kasi wala ka nang iintindihan, wala ka nang pipirmahan, susunod ka na lang ng susunod. But then again nga, sabi ko sa inyo, diba, yung naging experience ko kasi nung pumunta kami ng March this year sa Boracay, nag-avail kami ng Klook. Ang hindi ko lang gusto doon is yung medyo nag-aantay ng matagal kasi nga nag-aantay ka pa ng mga kasama mo, tapos yung mga nag-a-assist yung pipirma, wala namang kahirap-hirap mag-fill up ng form, sobrang dali lang guys. Kung nakita nyo naman kanina yung proseso namin, di ba? Napakasimple lang niya. So, kung gusto nyo makatipid ng around 800 pesos, kung kayo ay 5 packs kagaya namin, then mag-DIY kayo. Pero kung gusto nyo yung susunod-sunod na lang kayo at wala na kayong iintindihin, lalo na kung first time nyo at ayaw nyo na mag-isip kung paano, di mag-Klook kayo kasi ang Klook ay 2,776.1. Again, this is the discounted rate nung nakita kong tour, which is yung ginamit din namin nung pumunta kami dito ng March. Ngayon, may nauuso guys na iPass. Ang iPass is yung bago ng Boracay na meron silang website. Tatry kong ilagay sa link pag maalala ko sa baba. Pero kung hindi, search nyo lang Boracay iPass, lalabas na yan. Which is, pagdating nyo sa Boracay, mag-aano na kayo. Kumbaga, parang pagdating nyo dun sa port, kayo ay ipapakita nyo lang yung QR code ata or something, then tuloy-tuloy na kayo, sila na din ang magpoproseso. However, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay hindi siya ganon ka-convenient. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung Boracay iPass kasi nag-try din ako niyan bago pumunta dito. Talagang tinignan ko kung ano yung pinaka-makakatipid kami, pinakasulit, ganyan. Ang magagastos namin kung kami ay magbo-Boracay iPass, given na ito yung amin 3 adults and 2 na parang may special discount, ang magagastos namin ay 3,395. Guys, ang mahal sa Boracay iPass sa totoo lang. Ang total naming 5, based sa computation ko, ay 3,395. Okay, paano naging ganon? Pagpunta mo sa Boracay iPass, kailangan mong i-fill up yung mga forms, kung ano yung mga i-avail mo. So, lahat dun sa Boracay iPass na website, kasama na. Except yung mula airport papunta sa port. Mula airport papunta sa port, kailangan mong sumakay nung tricycle or yung van kung gusto nyong mag-van. Hindi siya kasama dun sa mga included or options sa kanilang website. So, ang total ng magagastos namin dun sa kanilang website ay 2,610 pesos. Plus yung 360 na tricycle namin kanina, 'di ba? Kasi yun yung rate ng tricycle namin nung kaming 5, 'di ba? So magiging 2,970 pesos. Pero hindi natatapos doon. Dahil pag ginamit nyo ang Boracay iPass, marami siyang payment options. Pwede kang mag-credit card, debit card. Pwede kang mag 7-Eleven na mga kiosk or yung Bayan Center. Maraming ganon. Pwede kang mag GCash. At pwede kang mag online banking kung meron ka. Sa lahat ng option nila na payment, sa lahat ng kanilang payment option rather sa website, lahat yon ay meron pang 85 pesos na fee. Hindi ko alam kung processing fee, convenience fee, pero parang for me, paano magiging convenient yun, di ba? So, 85 pesos per person. So, i-add mo yun dun sa total namin, ang magiging total ay 3,395. So, ako, yung bago ng Boracay iPass, maraming nagsasabi niya na itry nyo, may bago na, madadalian na kayo. Guys, mas maire-recommend ko pa na mag-book na lang kayo sa Klook. Kasi ang Klook ay convenient din. Yung Boracay iPass, pagpunta nyo sa website, napakarami nyong i-fill up guys. Ang dami nyong form na ilalagay. Ang dami nyong sasagutan. Tapos, hindi pa kayo makakatipid. So ako kasi, feeling ko, kung yan ay pinupush ng local government, dapat makikita yung ka-conveniencean niya na mas madali, mas mura, mas yun yung pipiliin mo. Kung ang ipinupush nyo ay bagong system, dapat yung makakamura yung mga tao, yung mas pipiliin nila. Pero hindi third party na Klook,
mas makakamura ka. Wala ka pa ganong ilalagay na details. Parang pangalan mo lang at the end, and then ipapakita mo na ang iyong voucher code. So, mas madali. Kung ako, magkukulok na lang ako. Kung ayoko nung marami kong iintindihin na ako pa yung pupunta sa booth na ganito, magbabayad sa boat, magbabayad sa terminal fee, magkuklok ako. Kasi imagine niyo, ang klok is 2,776.10. Tapos yung dito sa Boracay I-Pass, 3,395. Ang dami ko pang fill upan. Mas napamahal pa ako, di ba? But, kung kayo ay budget traveler like us, mas marirecommend ko pa rin na kayo ay mag-DIY. Dahil nga, kahit kami may kasamang senior, may kasamang 6 years old, kumbaga parang for me, mas nadalian kami kasi nga yung oras, kumbaga yung galaw namin mabilis. Kumbaga, bayad dito, let's move. Bayad dito, let's move. Bayad dito, let's move. And then nakarating na kami ng Boracay. So, again naman, depende ito sa kung anong type kayo ng traveler. It would depend kung ano yung gusto nyo. Kami kasi, parang mas gusto namin yung hawak namin yung oras namin na mabilis na magagawa, walang masasayang. Tapos nakatipid pa kami at the same time, di ba? So yun. Sana may natutunan kayo, ang dami kong sinabi. Pero gusto ko kasi talagang i-breakdown and maipakita sa inyo yung comparison kung magkano ang magagastos nyo kung i-avail nyo tong different services na to na meron papunta dito sa Boracay. And by the way, dun pala sa boat na sinakyan namin, merong nakalagay dun na parang no to Boracay Bridge. Because I think merong mga usapan ng development na mula dun sa port area, lalagyan ng bridge papuntang Boracay. Pag nangyari kasi yun, lahat na ng way mula Boracay Airport hanggang makarating ka dito sa Boracay na mga Station 1, Station 2, Station 3 ay pwede ng land. So kumbaga, hindi na magkakaroon ng marami pang transfer yung mga tao. Kasi right now guys to inform you lang pala para sa mga hindi pa nakakarating ng Boracay or yung sa mga nakalimutan na, kahit anong i-avail nyo na services, whether kayo ay mag-DIY, mag-klook, yung mga hotel transfers na inaalok ng hotel, or yung mag-Boracay I-Pass, pare-pareho lang po ang dadaanan nyo. Maiiba lang kayo ng sasakyan, maiiba lang kayo ng privacy. Kung baga, ang ibig ko sabihin is, halimbawa, yung mga private, pwedeng sa van sila lang. Pero ang dadaanan nila is same way na dinadaanan ng mga nagta-tricycle at ng mga nakasali sa group tour. Pag kayo ay magpo-port na, yung iba pwedeng naka-private jet ski, ewan ko ano ba tawag doon, private, basta yung mabilis, private speedboat, na kayo lang ang laman ng speedboat, or kahit kayo ay magdi-DIY na sasakay doon sa 50 pesos boat, pareho lang po ang dadaanan natin. Yung mga naka-speedboat, hindi sila bababa sa mismong tapat ng beach unless sila ay naka-Shangri-La. At I think yung mga hotel na yon, hindi ko alam kung ano pa yung ibang hotel, pero I think Shangri-La lang yung merong direct na mula port hanggang hotel. Correct me if I'm wrong. Kasi di ba yung Shangri-La medyo naka-separate siya dito sa Station 1, Station 2, Station 3. So I think parang yung mga speedboat nila, diretso na talaga bumababa sa hotel or sa Shangri-La. So kung kayo ay nakastay sa Shangri-La, then I would suggest na mag-avail kayo ng private services nila. Kasi nga, diretso na kayo bababa doon. And now, kung hindi naman kayo naka-Shangri-La, pare-pareho tayong bababa sa port. Pagdating nyo sa port, pwedeng naka-private van kayo ng hotel na tinuluyan nyo or kung ano yung binook nyo. Pero yung mga magta-tricycle, kagaya ng ginawa namin na 200 pesos, yun din po ang dadaanan namin kung ano ang dadaanan nyo. So, walang pinagkaiba yan. Mahal ang bayaran mo, mura ang bayaran mo, pare-pareho tayo ng dadaanan. So, I think pagka na-build yung bridge, yun yung magiging way na talagang lahat, iisa na lang yung magiging transfer. Mula airport papuntang hotel, iisa na lang yung kanilang sasakyan. Wala nang palipat-lipat pa. So,
So yun, 'di ba? Napaka highly informational yung aking na-share sa inyo. So sana may natutunan kayo. And kung may tanong pa kayo regarding sa mga transfers dito papunta sa Boracay, let me know in the comment section and I'll try to answer that to the best of my knowledge. So sana nagustuhan niyo tong video na to, and kung nagustuhan niyo, please don't forget to like. I'll see you again until my next travel vlog. Bye!